Ano po ang naging reaksyon ninyo sa naging State of the Nation Address o SONA ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Yes, una-una masyadong duda tayo no, sa mga sinasabi ng ating Pangulo kasi well in fact maralaman naman natin sa mga experience natin ngayon no, sa mga situation. Una-una flood control. According to them, isasampa pa lang ang kaso ni Martin Romualdez. Ibig sabihin, hindi pa naisampa. O paano ngayon yung mangyari? 2 years na lang ang natira sa kanya, no? I hope and pray that honest or sincere sa kanya sinasabi. Pero ako, hindi pa ako naniniwala until just time magawa ng ating Pangulo. So, ang rate ko sa kanya, napakababa lang. No? Sa out of 10, siguro, mabuti na yung 1.5. No? Yun ang aking nakita. In my own opinion. Kasi, wala akong nakikitang na result na talagang sincere ang paghabol sa mga corrupt. So, kailangan kung gusto nating habulin, papatunayan natin sa gawa. Hindi yung puro pangako, ganito-ganito. Kasi malawak ito, Sir Bernard, ang involved sa flood control. You know why more than 15 contractors, ilan pa lang nakulong? Si Vizcaya lang yata eh. No? Then, ilan congressman ang involved? Si Saldico pa lang eh. Or si, Tingog Party List, nakalabas naman yun kasi minor case lang yun. Baga sa billable. Ang tinitingnan talaga natin ngayon, yung makita ang effect na maraming involved, dapat yun ay pananagutin lahat. Sabi nga ni Mayor Magalong, kung magpresidensya, lahat ikulong. Yan ang gusto ko, lahat ikulong. Kasi they are involved, no? And that is, pera ng taong bayan. So, sa akin, hindi ako compliant, hindi ako naniniwala na ang sabi ng Pangulo ay gagawin niya. Well, hintayin pa natin ang ilang taon na natira sa kanya na patutunayan niya. Sana, no? Pero kami sa task force sana, hindi tayo hihinto, hindi tayo titigil at fair pa rin ang ating paninindigan na equal justice, no? And then patuloy nating lalabanan na kahit na mga malalaking tao, may impluwensya, pero sa ating ginagawa, doon natin ipakikita na we are against them. Sa tingin nyo po, parang may pinagtatakpan po ang ating Pangulo sa tono po ng kanyang pananalita during SONA at sa tingin nyo ba napilitan lang siya na banggitin o kasuhan ang kanyang pinsan na si dating Speaker Romualdez? Yes, ganun ang natin nakikita o na-observe kasi number one, paano niya sasabihin yan na hindi pa naman nagawa. I think much better to take action before sa nagsalita. Kakasuhan pa lang daw. Oo, kakasuhan pa lang at malapit pa lang. Before, ganun din ang sinabi niya eh. O ngayon, ang 15 contractors, siya na. No? And then, how about Secretary Vinson? Na-receive pa namin some allegations, no? Na hindi pa natin pwedeng sabihin. Pero may mga na-receive tayong information na may mga EY dyan, no? May mga Mr. Ad ganito na according to our information na biniverify natin, nagtatanggap daw ng mga pera sa politiko, sa mga contractor na it's involved 10%, 20%, or 30%. Although that is allegation, pero parang pinalitan mo ang damit, pero yan pa rin ang sistema. Nakakalungkot. So dyan, base po sa ating pananaliksik, meron pong mga 2,000 contractors po talaga ang nakakuha po ng kontrata sa DPWH. Sa inyong pananaw, bakit po 15 lang po ang piniling imbestigahan? Meron po bang pinagtatakpan dito sa mga sinasabi nilang investigation? Well, with the way I look, no, personal ko na opinion, meron. Kasi kung wala, dapat patas. No? According to our resource, 209 yung dapat imbestigahan. Ilan pa lang ang nananagot. No? So, hindi tayo titigil, Sir Bernard. Hindi tayo papayag na mananaig ang mali sa tama. No? Ang task force kasanag is there is a commitment to fight and oppose against them. And tuloy ang ating pangangalap ng ebidensya. Although mahirap, pero for our commitment to the people, no, gagawin pa rin namin ang lahat, no, na makakuha tayo ng mga matitibay na ebidensya. At yun,
It's Opo. the court to decide, it's ombudsman to decide, basta sila nang bahala. Basta Opo. as long na forward na namin ang mga data, no, ay sila na rin ang magdi-decide yan. Nasa kanila na yung bula. Sa Office of usaping the pong Ombudsman. politika, marami pong nakasuhan ngayon na malalaking tao, mga senador, congressman, at mga dating pong mga politiko. Pero, katulad ng sinabi ko, usaping politika, ano po yung pananaw? Talaga bang mga kaalyado ay protektado at yung mga kalaban naman ang siyang ginigipit? Ano po yung pananaw? Yes, we cannot deny the fact, no? Kasi number one, naunang nakulong si Senador Marcolita. Pangalawa, nakulong si Jingo Estrada. Pangatlo, may kukulong pa daw, no? So, nakakalungkot, no, na parang nagkaroon ng mga political rivalry na hindi napukusan kung sino ang mastermind. The question is, before may inilabas yung 18 Marines, pero ngayon ang 18 Marines parang nakasuhan pa ng cyber libel, no? Ngayon ang tanong natin, sino na ngayon ang magiging witness? Sino na ngayon ang pwedeng maging witness against ipinilabas ni former Marines Gudeza regarding doon sa haputan ng maleta, no? Kasi maraming involved even in the executive branch, no? Si Pangandaman na-involved din ang pangalan niya, but after all, na-appoint sa mataas na position, pera pa rin, bangko kasi yan, Sir Bernard. So, that's my question, na dapat linawin ng Malacanang ang kanilang explanation, hindi yung parang nililihis ang mga issue against corruption, no? Opo. At Sir Jan, naninindigan pa rin ang task force Kasanag to fight against them. Opo, Sir Jan, 3 months na po ang nakalipas. Nagbigay po ng pahayag si dating Speaker Martin Romualdez at kumbaga para siyang nagbabanta na bakit siya lang at kumbaga mapapansin mo na meron po siyang mga pahiwatig na ikakanta niya po ang kung sino po yung mga kasabwat doon sa flood control issues. Sa tingin niyo po ngayon kahapon ay during SONA pinangalanan at pinagbantaan siyang kakasuhan na ng Office of the Ombudsman, binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa tingin niyo po kakanta na ng tuluyan itong si dating House Speaker Romualdez? Para sa akin, sir, scripted na yan. Alam mo, sir, no? Sa nakikita ko, sa sagot ni former congressman, napaka-relax, no? Walang kaba. No? Napaka-simple ang sagot niya, no? Alapin niya. So, sana walang script, no? Sana hindi magiging budol, no, ang mga sinasabi ng ating Pangulo. Sana naman. No? Opo. I hope and pray that the President will censure, no, sa kanyang sinabi na kakasuhan talaga. Ang question lang, ba't kakasuhan pa lang? Di ba, sarami ng evidence ngayon pa lang, no? So, I don't believe until such time na ipapakita ng Pangulo na talagang makasuhan ng plunder si House Speaker. As long na wala tayong nakikitang proof, no? Masasabi pa lang handang salita pa lang, Sir Bernard. Hanggang plano pa lang. No? Opo, marami po nagsasabi na meron pong pattern na sinusunod, maging po sa impeachment trial ngayon sa Senado ni VP Sara Duterte at dito po sa mga issue ng katiwalaan sa flood control at iba pa mga project na lumulutang ngayon na may issue ng corruption. Sa tingin niyo po, mayroon ba talagang pattern dito? Yes, nakikita natin, no? Kasi from the start, alam naman ng lahat, no, ng Task Force Kasanag since 2009 pa, at marami na tayong nakikita na mga paraan, no? Lalo-lalo na yung nakaupo ngayon, no? At alam natin, all of them are protecting, no, sa kanilang mga interest. Lahat naman sila na protection sa mga sarili nila, no? Pero iwan ko, Sir Bernard, kung paano nila proteksyonan ang taong bayan, no? Kasi naniniwala tayo dapat equal protection of the law. So kailangan ang ating judiciary ay mag-maintain ng kanilang independency, no? Despite of this situation ngayon. So ako naniniwala ako na ang ating saligang batas, ang ating institution, ang ating constitution at ang judiciary will do their job, no, na manindigan sa situation ngayon kasi hindi pa naglabas yung result sa GAA. Hintay pa natin kung ano pang maging
desisyon ng Supreme Court doon, no? So, I hope and pray. Dasal tayo, Sir Bernard, na maganda ang ikararating nito, na hindi lang doon sa pattern na pinagdudahan natin sa situation ngayon. Sa inyo pong palagay, Sir John, bago po matapos ang taong 2028, sa tingin niyo po, matutumbok na ng ombudsman at iba pang mga investigative body ng gobyerno kung sino talaga ang pinakautak at pinakaulo ng trillion corruption, robbery ng flood control? Sa akin, Sir Bernard, ang nakita ko is challenge. No? Challenge to the ombudsman, challenge to the judiciary, challenge to the enforcement, and challenge to the Department of Justice. Very challenging. Kasi may mga nakikita tayong conflict of interest. No? Hindi naman tayo nag-judgment agad, but that is challenge to them, especially the Office of the Ombudsman, kung kaya ba ni Ombudsman Boyeng Rimulya to file action against their comrade, against their colleague, and even the President, no? Family of the President. Yan ang tanong. That is, kaya nga, ang sabi ng Task Force Kasanag, it's challenge to the Office of the Ombudsman, the leadership of Ombudsman Rimulya. Lastly po, ang Task Force Kasanag po, recorded po yan sa Office of the Ombudsman na taong year 2002, ang Task Force Kasanag po at kayo po, ang kauna-unahan at original talaga na nag-file ng kaso dito kina Saldico at iba pang mga involved sa malakihang mga umano'y korupsyon. Ngayon po, kayo po ba ay may mga ikakanta pa o mga sasapahang kaso na malalaking tao? May inasahan ba tayo na mayroon kayong mga kakasuhan ulit? Well, the way sa ating mga evidence doon, napakarami na, no? At halos sila pa rin, Sir Bernard. Like Bunuan, Bernardo, ngayon naging state witness pa. That is very, nalulungkot ako kasi isa sa mga kinakasuhan natin ay naging state witness pa. And Evan Bunuan daw, gawin pang state witness. Nako, Sir Bernard, no? Sobra na, no? Sila ang mga implementing agency. Bakit sila ngayon naging state witness? Yan ang katanungan natin. So, kami, sa nakikita namin, kinasuhan namin, lahat sila. Lahat na nakita ko ng malaking tao, kinasuhan na namin, will be follow up na lang, no? Will be follow up na lang sa mga kaso namin, and then we will follow and will abide kung anong mga dagdag pa ng mga dokumento kailangan, and I'm willing to facilitate. Then pag may mga complaint, meron tayong database na itatayo natin ngayon. Yun ang ating hintayin, no? With the help of our alliance, no? Yung organization ng ating mga kasama na lalabas ngayon. Sir John, saan po pwedeng magsumbong ang mga taong may mga hawak na ebidensya ng korupsyon at katiwalian na mga natatakot lumutang? Paano po sila makipag-connect doon sa Task Force Kasanag? Well, mayroon tayong ikasanag@yahoo.com, no? Matagal na yan. Doon lahat na i-email ang lahat ng complaint. No need na face-to-face. Mahirap pa yun, no? So, kailangan lang ninyo mag-email sa ikasanag@yahoo.com at siyempre, hintayin yung reply namin at hintayin din namin na ma-review ng aming mga volunteer legal counsel. Then after that, pag may mga strong evidence after review, yan, tsaka na namin ipa-file.